Yun ang matindi ron. Nagkaroon- Mega world po yan. Nagkaroon ng exemption yan. Ang sabi po, wala naman sinasabi. Na-endorse na raw nila doon sa presidente. Oh, pampapressure yan kay Presidente. Tulungan nyo na si Presidente, wag na kayong gumawa ng mga ganyang kalokohan. Nasa Office of the President. Sinabi na lumabas kayo, ramp up the economic activities in the other areas outside of the urban areas like Metro Manila. Kaya raw po niya gusto yan para yung mga BPO Nako. magkaroon ng more options kung saan sila mag-operate. So you're just attracting the BPOs? Oo. Patapos na nga yan negosyong yan. Brad naman. Oo, as it is, may problems kaya yan dahil sa AI eh. Oo. Director General ng PESA, Tereso Panga. Ang sabi po ng mga analyst, yung BPO, kailangan maghanda na kayo sa pagdating ng AI. Sunset almost sunset na kayo. Almost. Almost sunset industry na kayo. Alas 3 na. Alas 3 na. Alas ng 3 na ng hapon sa inyo. Hindi na ano yan. Kung yan ang aasikasuhin nyo, mali po ata ang direction natin. Tama. Okay? And then at the same time, tignan ninyo kung ano ang naging kalakaran ng lahat na binigyan ninyo ng Ecozone status sa Metro Manila. Hindi, yung akin, tatanong mo na lang, anong produkto ang nanagawa nyo? Kaya nga yung meron ba? That's one. Two, for domestic ba? O talagang complex Hindi. products for Anong naging international? ano ninyo? Walang kinalaman niya sinasabi mo. Wala. Doon sa PESA, approved Ecozone sa Metro Manila, dahil yung po ay real estate game play. has always been. Rent seeking. Kasi yun ba? kapag meron kang PESA, therefore, yung mga mangungupahan sa'yo may tax incentive. Incentives. Yan yung ginagawa nila. Palakasan yan. At sino-sino ba nakikinabang dyan? Yung Yung mga po mga developers. malalaking real estate companies. Developers, now. yung mga developers. Oo. As a matter of fact, ang dapat nga tanungin dyan kina Teo, Director General Pangay. Ilista nyo nga yung binigyan ninyo na lahat ng incentive. Ano ano na nagawa nyo? Ano-anong mga klaseng ang activities ang May ginawa ginawa nyo niya. ngayon? At ilang taon na? Ilang taon na? Ilang taon na itong mga ito? Congressman De La Cruz, mahirap pong gawin maglista. Hindi po. Hindi mahirap. Intensive monitoring lang yan. Mahirap po maglista eh. Oo. Kasi po, naubusan kami ng tinta. Tinta. Oh, yan. Nawalan ho kami ng kayo ba ay merong dadalhin sa sambayanan o wala? Kasi kung kayo makikikain lang, okay lang. Kung hindi Ano naman, daw ba pinaglalaban, parin Jonat? Yun ang gusto ko muna malaman. May guest naman tayo Hindi ko nga maintindihan eh. Wala Kung naman an- sinasabi. Kung anong gusto. Except yung nung last Sunday, yung pa rin. It's the same old pananagutan. Hindi yung last Sunday, enumerated yung kanilang mga puntos. Yung kanila, one Ito, year after, Ito, daw? mukhang 1 year after mahiya kayo. Yes. Ayun, Anong yun gagawin? ang tawa, ayun ang call nung Sunday rally. Ito, ano ba Dapat dito? yung mahiya kayo, hindi lang dyan sa call sa flood control. Mahiya kayo dahil dekada na ang nangyayari sa bayan natin. Hindi pa natin na-expand yung ating economy. It's so concentrated in Metro Manila, Naku. NCR, and Region 3. That's it. hindi, kawawa naman yung oligarchs kapag... Oo, kaya nga. kulang daw infrastructure naman doon, eh. kaya That is structure. precise. Yung mga oligarchs nandito sa Metro Ayun. Manila. That is Magaling precisely the magsalita. point. That is precisely the Yan ba point. point? Kasi dekada-dekada na tayong ganyan eh. Pinapababy natin lahat, ibinibigay natin lahat yung mga kagustuhan. Ibig mo sabihin yung nag-rally nung linggo, kasapakat doon? kasapakat nun. Oo, ikaw talaga. Kaya, nakakonsentrate sila in specific things that do not actually redound to the benefit of 5 days. Naku, hindi pa siya hindi kinakabahan. Kahit Alam mo, may rally? delikado Historiation, aalis ang isang head of state pagbalik niya. Ganun ba? Iba na ang, meron ng ibang nakaupo. It just shows you the temperament of the president. Pero hindi, ang saman tignan yun. Na ano? Na bibigay siya Oo. Hindi, sa 10,000. You na have mag- to, no? Cowering in the palace. Ayan. Oh. You have to work on your mandate. May mandate ka eh. You have this particular agreement. Saka with mukhang Canada. kailangan natin yung Canada eh. Napakalaking market yun. Please understand that he's not only the president, he's also the chairman right now of the ASEAN. So, he's also representing the 11-member ASEAN. Kaya nga nagpunta siya ng Russia eh. Yes. Malapit na raw siya ibagsak eh. Ganun ba? Oo, sabi.
Ang problema dyan sa bagsak-bagsak pati yung selective justice, pare. Selective justice cuts both Hindi ways. katwiran lang yung selective Hindi, justice. it cuts both ways. Kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na kailangan mo na ebidensya. Ang problema, kay Senator Marcoleta, he himself gave his own evidence eh. Eh yung mga iba, hahanapin mo pa yun. No? Kaya yung... Paano mo gagawin in fairness, sabi ko nga kanina, kung Jonat, in fairness sa ombudsman, ang hirap mag-file ng walang laman. Kaya sinasabi ni Ombudsman Boying, hayaan nyo muna kami kasi hindi basta-basta magfa-file lang, madidismiss. Walang, kapata sisisihin mo kami. Paano yun? Paano yun? Hindi basta-basta ganun. May case build up. Di ba? Yung isang recommendation ng DOJ, binalik niya. Pinapa-review niya dahil sabi niya, mahina ito. Tayo mag-ano dito. Di ba? Well, in the final analysis, yan pong issue tungkol kay Marcoleta, ay dahilan lang yan. Yes. Kailangan talaga nilang gumawa ng event para maibagsak si BBM. Yun ang ultimate eh. Yun ang goal. So you think this is It's not going to happen. this Yun ang part of akin. the stop? Ngayon, yung tungkol kay Marcoleta, hindi naman po mariresolve yan sa rally. Yes. Dahil whether we like it or not, kahit nagra-rally kayo, the wheels of justice will continue to grind. Yes. Yes. Ayun. Bukas makalawa, paano? Istorbo lang. Lalabas. Hindi, tutuloy nga nila yan. Kasi this is also prelude to the impeachment trial. Malaman yung sinabi ng Malacanang, ha? Para sa isang senador, kailangan nyo istorbohin yung Bayan. bayan. Malaman sa akin. So, ang conclusion ko ron, maski ang Malacanang alam na hindi lang si Marcoleta ang issue rito. No, nagamit lang. Nagamit lang yun. Nagamit lang yun. Ang issue rito, talagang kailangan ibagsak si BBM. Yes. Ngayon, Ano ba yung kaso ninyo? yung kay Rodante. ano yung kinaso Senator. ninyo kay Senator Marcoleta? Ang sabi po niya ay fabricated ang salitang ginamit na narinig ko. Kung fabricated po yun, ibig sabihin, work of fiction yung mga pahayag niya. Kasi yung mismong mga pahayag niya sa publiko, yun yung ginamit naming ebidensya. Ano yung mga kaso Oo. na isinampa? Sa COMELEC po, ang sinampa namin ay yung violation of election rules pertaining to the improper filling out ng SOSE form. Kasi alam naman natin, ang kanyang declared expenses ay more than 112 million, pero ang sinabi niyang campaign donations ay zero. Pero ang SALN niya, mahigit 50 million lamang. So, dun pa lang ay magtatanong ka na kung bakit. At syempre, sumagot naman siya nung naging bahagi ito ng news cycle. Ang sabi niya, may mga ayaw magpakilalang campaign donor na nagbigay sa kanya, pero para sa amin, improper yung ginawa niya. Ngayon, yung sinampa naman namin sa ombudsman, the same set of facts, pero ang ground naman ay perjury o pagsisinungaling. So, yung usapin ng hindi pagsasabi ng totoo ay masasabi nating ground para matanggal siya sa pwesto bilang senador at para hindi na siya makatakbo pang muli. Kaya seryosong charge yung perjury. Hindi siya basta-basta dapat ihiwalay lang. Di ba? Halimbawa, sa Clark din. Yung bumagsak na... Sa Angeles. 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 Sorry. Yung building, na Wala na construction. tayo narinig. Bakit ganun? Laging may news blackout. Pag merong ganyan nangyayari. Sa Las Piñas, news blackout. Landfill na gumuho, ganun din. no? Walang mga nagre-report. Yung follow-through, yun ang palagi natin problema. Kaya yung sinasabi ninyo Kasi pinapatay yung balita. kaya yung Mas alam nyo yan eh. pati sinasabi na wala tayong walang mangyayari sa atin kung maski na upper, middle, whatever tayo. Hindi, Yung follow-through. That's a very simplistic naman. Na grouping lang daw yan. No. Malaki pong effect sa atin niya may impact. Kasi ngayon, kapag upper middle ka na, ibig sabihin, this country is on the way. And therefore, nasa radar tayo ng mga investors. Magiging pa. And therefore, mas lalo natin dapat asikasuhin yung ating energy, infra, tax system,
Okay? But that is Anti-corruption. that has always been our problem because we have always been on the up and up. Sa totoo lang. But we have not prepared to take that opportunity and optimize Grab it ka, ma. and optimize our possibilities. Palutro nga talaga Yun ang kulang. problema Kaya natin. ngayon, Palutro. baliwala yung balita sa mga analyst. It's just a grouping. Come on. Hindi totoo yan. Ngayon, that is a wake-up call for we have always had wake-up calls. Every decade of our, the opportunities have always been there. That's the problem, eh. And among all the administrations, mabibilang mo yung mga ginawa ng mga administrations na talagang pampalakas doon sa opportunity na yun para mag-grab natin. Matagal na po tayong inanahan ng mga kapitbahay natin. Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Recently. Matagal na po sila upper middle. Upper middle, class, oh. UMIC. Tayo kasi ang target natin by year 2024. Na-delay tayo ng pandemic. At yung year 2024 na yun, so much delayed na yun. Since 1987 kasi. Meron na Gusto tayo. na natin targetin yan eh. Meron na tayo nun eh. For the simple reason na mas lalakas ang investments. Ganon eh. Success attracts more success. Ganyan yung principle dyan. Okay. So, sabi po ng presidente, gusto niya raw sana yung official declaration ng World Bank na yan, ma-translate to more jobs, better incomes, broader opportunities. Yes. Very good. Very good yan. How do we do that? Tingin mo, ikaw. Sa akin, there's no other way. We have to change our tax. Tax system. Sabi ng World Bank, tax reforms. Okay. Kasi kailangan ng government. Ngayon po, record high na naman. Ilang trillion Yung na. ating debt. Ang debt level, no, may 18 point... trillion. 18 point something trillion. Oh. Ay, hindi